Yes, pagnilayan po natin ang isang tanong na napapanahon para sa ating lahat, lalo na sa mga nasa journey ng paghihintay at pagsusumikap. Ang ating pong reflection question, anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mas magtiwala sa timing at kabutihan? Ayun na nga ang question, brother. Pag-usapan natin ito. Anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos? So, yung mga kapatid natin, they'll share their comments, no? Mamaya, babasahin natin yan. Pero tayo na muna mauna. Ikaw na, brother. Ay, ako yung relate dito. Sa aking karanasan kasi bilang isang real estate salesperson, hindi ko maiiwasang mapansin ang tila pagiging unfair ng mundo. Kasi medyo matagal na akong naghihintay na makabenta muli. Ngunit tila baga hindi dumarating ang biyaya na inaasahan ko. Samantalang may mga bagong salta sa industriyang ito na agad nakaka-close ng sale kahit na sila ay bago pa lamang. So, hindi ko itatanggi, minsan ay may halo itong sakit at tanong sa aking puso, bakit hindi pa ako? Ba't hindi naman ako? Or ako naman, Lord, please. Yan. Pero ang kwento ng mga manggagawa sa ating ebanghelyo ngayon sa ubasan ay isang paalala sa ating lahat na ang pamantayan ng Diyos ay hindi ayon sa pamantayan ng tao. So sa mga panahong nararamdaman ko ang pagkabigo at tila ba ako'y napapag-iwanan, itong mga hakbang na natutunan ko upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos. Una, ang pagpapasalamat sa kung ano ang meron. Yan. Sa halip na mag-focus ako sa kung ano ang wala, pinipili kong magpasalamat sa mga biyayang mayroon ako ngayon. Katulad ng kalusugan, ng pagkakataon na maglingkod, at ang mga taong sumusuporta sa akin. Sa pagtingin sa kung ano ang meron, napapalalahanan akong sapat na ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Pangalawa, siguro yung pagpuri sa tagumpay ng iba. Yan. Mahirap man sa umpisa, iaaminin ko din, na natutunan kong purihin at ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Ito ay hindi lamang isang paraan ng pagpapakumbaba, kundi isang paraan upang buksan ang puso sa biyayang dumarating din para sa akin. Kasi sa bawat congratulations na ating binibigkas, inaayos nito ang aking puso upang maging handa sa aking sariling biyaya na darating. At panghuli siguro i-share ko yung yung pagpapatuloy sa pagtatrabaho ng buo ang puso, buo ang loob. Kasi sa kabila ng lahat, hindi ko pinapabayaan ang aking trabaho. Patuloy ako nagtatrabaho ng may integridad, patuloy ako naglilingkod sa mga kliyente, at patuloy akong nagiging tapat sa aking mga tungkulin. Kasi alam kong darating ang araw na aani din ako ng mga bunga ng aking pagsisisi. Ayan, Coach Lizzy, ang aking na ginagawa. Thank you, Mark. Very useful and very practical. At the same time, real talk talaga, no? Nangyayari talaga yan, no? Na minsan makikita mo yung iba, ba't nakakaangat na siya or parang naunahan na ako, pero nandun pa rin talaga yung talagang buong tiwala natin na dapat ibigay sa Panginoon Diyos, no? That we are all equal and we are all special in God's eyes. So,